Sa kailaliman ng karagatan, may isang kwento. Isang alamat na tila ba kasing lalim ng dagat at kasing lawak ng ating imahinasyon. Isang sibilisasyong pinaniniwalaang nawala sa isang iglap. Ngunit, kailan nga ba nagtatapos ang alamat at nagsisimula ang katotohanan? Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Ang unang pagbanggit sa Atlantis ay mula sa isang pilosopong Griego na si Plato. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang mga akdang Timaeus at Critias, ikinuwento niya ang isang kahangahangang sibilisasyon. Isang makapangyarihang imperyo na may napakaunlad na kultura, teknolohiya at estruktura. Subalit sa loob lamang ng isang araw at isang gabi, naglaho ito. Isang pagbagsak na tila hinugot mula sa mga mito, ngunit ito ba'y kathang-isip lamang ni Plato o isang tunay na kasaysayang kanyang isinulat sa anyong pilosopikal? Ayon kay Plato, ang Atlantis ay hugis bilog na lungsod na may magkakapatong na mga kanal at lupa. Sa gitna nito, matatagpuan ang palasyo ng hari, isang dambuhalang estruktura na gawa sa orichalcum, isang misteryosong metal na sinasabing kasing kinang ng apoy. Ang mga gusali nito ay obra maestra ng arkitektura, mas advanced pa kaysa sa kahit anong estruktura sa panahong iyon. Pinamumunuan ito ng makatarungan ngunit makapangyarihang lahi. Ang mga anak ni Poseidon. Iba't ibang teorya ang lumitaw sa loob ng maraming siglo. Ang ilan ay naniniwala na ang Atlantis ay matatagpuan sa Mediterranean. Marahil ay ang Santorini na winasak ng isang dambuhalang pagsabog ng bulkan. Ang iba na may tumuturo sa mga bahagi ng Atlantic Ocean, Azores, Caribbean, maging ang Antarctica. May mga nagsasabing ang Atlantis ay hindi isang lugar kundi isang babala. Isang alegorya ni Plato tungkol sa kasakiman at kapangyarihang hindi ginamit ng tama. Sa paglipas ng panahon, maraming ekspedisyon ang isinagawa upang hanapin ang Atlantis. May ilang nagsasabing nakakita na sila ng mga guhong lungsod sa ilalim ng dagat. Ngunit, wala pa ring konkretong ebidensya. Sa panahon ngayon ng makabagong teknolohiya, muling nabubuhay ang pag-asa. Gamit ang satellite imaging, deep sea sonar, at AI modeling, unti-unting naisasaliksik ang mga kailaliman ng ating planeta. Mulit-muling binubuhay ang tanong, natagpuan na nga ba natin ang Atlantis? O baka naman, nasa isip lamang natin ito
isang simbolo ng kung ano ang maaaring mangyari kapag nilamon tayo ng ating sariling kapangyarihan. Maaaring hindi natin kailanman makita ang Atlantis. Ngunit ang paghahanap dito ay sumasalamin sa paghahanap natin ng kahulugan. Isang paalala na sa kasaysayan, may mga misteryong hindi kailangang lutasin, kundi unawain. At sa bawat paglalakbay, sa bawat tanong, may saysay. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.